Ang administrasyon ni Marcos ay muling napag-uusapan at pinagtutuunan ng pambabatikos dahil sa sunod-sunod na balita tungkol sa umunoy katiwalian na nagaganap sa loob at labas ng Malacanang. Maraming opisyal, lalo na sina PBBM, Dices Magsa Romualdez ang nababalit na ang sangkot sa mga iligal na gawain, kaya't marami sa mga netizens ay talagang dismayado sa bulok na pamahalaan at may mga nag-aambisyon na napalitan si PBBM dahil sa hindi umano'y magandang pamumuno nito sa bansa. Ang mga isyu ng katiwalian at hindi maaayos na pamumuno ay patuloy na nagpapakilo sa mga mamamayan upang ipahayag ang kanilang saloobin at pagkadismaya sa paglabas ng mga balita at pahayag tungkol sa mga nasasangkot na opisyal, lalong tumitindi ang panawagan para sa pagbabago at paglilinis sa gobyerno. Ang pangangailangan para sa transparency at accountability ay patuloy na itinataas sa mga mamamayan upang masiguro ang integridad at katarungan sa pamamahala ng bansa. Isang itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hindi. Kinakailangan niyang magsanib puwersa sa lahat ng kapitbahay. Tara na. Mag-ano tayo? Tigpusin natin yung puno. Pero again, you have to look at it from the root of the problem. Hindi lang yung sanga. That's temporary. You have to finish the problem. Kinakailangan hukayin mo yung ugat ng problema. Di ba? So, ayan na. Imbitahin mo yung armed forces, imbitahin mo yung may bulldozer sila, sagasaan nyo yan. Tanggalin nyo yung ugat talaga ng problema. Yun ang mahalaga na kailangan. Mag-ano ka na, mag-high-tech ka na, mag-heavy equipment ka na. Kasi kailangan mo yung merong kang makinarya na talagang malagarin mo yung puno, nandun pa yung ugat. So, tutubo pa yon. So, kinakailangan i-bulldozer mo yung ugat na yon. How will you do that? Filipino people, how will you do that? Hindi kaya na ngayon na kahit magsama-sama pa tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi kakayanin na matanggal niya yung korupsyon. Tsaka sinabi ko, isa pa lang yun na problema, korupsyon. Yung pangalawang ang problema, kung nabanggit ko na ba, is yung tayo rin ang problema. The failure of our families, the failure of our previous, hindi yung present, the previous dekada ng educational system natin nagfe-fail because yung eskwelahan na second family ng mga bata are coming out with the Filipino breed na palpak, paripera ang nahanap, yung ganun ba? Ano ba yung sakit? Ang daling i-corrupt. Nawala yung sense of patriotism, yung sense of nationalism. Kaya, maraming Pilipino ngayon na corrupt. Na kinokorrupt pa sila ng kapwa corrupt na gobyerno. So, mga nadidinig ninyo, ayan, investigation, kaliwa kanan, wala naman nangyayari. Investigation sa PCSO, ano nangyari? Wala. Minakulong? Wala. Ang daming mga, na investigasyon ng Congress at Senate, wala. Meron ba makukulong dyan sa PI na yan? Wala. Panay ngayon, magbati na sila. Ha? Paano nangyari yun? And then before you know it, may batas na bawal to, bawal yun. At they retain themselves in power. Gaya nung si Farmer, may batas. Kinakailangang i-apply mo yung humingi ka ng permit sa DNR, hindi na pwedeng putulin yon. Sasabihin sa iyo ng DNR, nag-iisang puno na lang yan dyan. Putulin nyo na, sayang naman. National treasure yan. Lintik. Ba't iba pinutol yung puno nila? Yung akin, di ko maputol.
O paano yun? Because precisely the same way these politicians keep themselves in power, keep on stealing the wealth of the nation. They interpret things to their own advantage. That's the problem. Okay? So tayo pupunta. Alam ni, para kay Farmer Tamukyo, alam niya yung pinakasolusyon. Tanggalin niya yung puno. Pati ugat ng puno. Pagka tinanggal niya yun, tutubo na marahil yung kanyang mga tinatanim ng maayos. Walang nanakaw ng nutrients ng mga fertilizer na pagkamahal-mahal. Makakatanim siya, increase yung productivity niya, mag-i-improve ang buhay niya. So hanggang hindi mo tanggalin hanggang hindi mo naintindihan kung ano yung problema, walang mangyayari siya. Putol ka lang ng putol, sanga lang siya ulit ng sanga. At bumabalik siya na mas malakas. Ganon yung sistema sa Pilipinas. Pamilya, buti sana kung matino na pamilya. I-qualify ko, buti kung matino yung pamilya. Kung walang ya yung pamilya. So, mamumunga pa at gusto pa sila makaugat sa lupa para sila rin kukuhanin yung nutrients ng lupa. Kaya wala nang pinuntahan ang Pilipinas. Yun yung masakit na katotohanan. So, do we have an opportunity to do something? Sagot, yes. Armed Forces, PNP, makinig kayo. Do you have an opportunity to do something? Yes. The opportunity is always there. The question is the willingness of everyone to do something. I might be willing to do something about it, but are you willing to do something about it? AFP, PNP, are you willing to do something about it? If we are all willing to do something about it, na bayanihan, spirit, tigpusin natin yung problema ng Pilipinas. Maayos yung Pilipinas. Makahabol tayo sa Singapore. Makahabol tayo kung saang lupalop ng mga kapitbahay natin na pinag-iwanan na tayo. Modernization nga lang ng Armed Forces at PNP, nakaganyan tayo, nakasahod tayo, at kinakailangan na i-project mo ng how many years, 10 more years, yung horizon, ipaplano yung budget. Kundi pala tayo, sinabi ko na nga na, yung bibilin mo ngayon, luma na after 10 years, so walang katapusan niya ng modernization. Better nga na pagtuunan natin ng pansin yung self-reliance. With the little money that we have, we better start something, producing something na meron, na may kahinatnan tayo. Proudly Philippine made, hindi bili tayo ng bili. Or you get the funds, i-prioritize talaga na bumbuo yan para one time, big time, nandyan na lahat. And then, ano yung industries natin, maayos. Wala panay tayo We have to do something about it. Before, 10 years na horizon, 10 years, tapos na ang may second coming na. Naku, tapos na, di na kailangan yan. Tutunawin na. Di ba mayroong segment doon sa Bible sinasabi, lahat ng armas tutunawin. Iko-convert yung mga barrel into plow. Kaya nga, the armed forces, it's important that you understand what's happening, kung ano yung pangyayari. Pero hindi lang dapat mag-rely upon sa armed forces, because ang unang-una dyan talaga is the farmer's decision. Farmer's decision. Along with yung mga kasama niya, tutulungan ba si Mang Tamukyo? Si Mang Tamukyo, nagsasabi siya, tapusin niya yung problema niya, tatapusin na niya, tutulungan niyo ba? Lalabas ba kayo para damayan siya? At dadating yung bulldozer para talagang yung malaking ugat na, yung malaking mga trunk na ganyan, matanggal, makuha yung madali ugat. And that's the only time na hindi na paulit-ulit, hindi magre-rebound yung problema. As long as nandyan yung ugat ng problema,
We have to start a new generation of Filipinos. We have to cleanse ourselves of the bad habits that we have developed through the years. Dekada ng kapalpakan ng mga ninuno natin hanggang sa ngayon. And we continue to breed ourselves into corruption, into bad habits, into walang pakialam. If you have your own comfort zone, ayaw mong ma-involve, kumikita ka eh. Pagka nandun ka sa gobyerno at nakikinabang ka, ayaw mong magsalita kasi kumikita ka eh. Oo, tama. Di ba? Kung ikaw vlogger na tarantado at ikaw ay naninira ng mga ibang vlogger, kumikita ka, gago ka. Di ba? Ganun eh. So, we have to get rid of this kind of system. We have to emancipate ourselves. We have free ourselves from it. Kaya nga, sinasabi ko sa June 12, let's proclaim ourselves na free from it. Let's develop that involvement na tama na. And ako titigil ako pagka nakita ko lang pakialam ang Pilipino. You know why? Useless eh. Kahit anong gawin ng mga nagsasalita, useless. Because hanggang trim lang ng trim ang ginagawa ninyo. Kada 3 years, eleksyon, papalitan. Magpapalit kayo, gago din. Kasi ang mangyayari, yung pinapalit, lumaki rin sa same na pinanggalingan. Yun yung the same na ugat na pinanggalingan. Yung pala, yung dilagay ninyo, binhi nitong malaking puno na to. Ay, nako. Kaya nga, we will never attain the prosperity, the progress, and the enjoying life that we want na sinasabi natin sa ating Constitution hanggang sa hindi tayo natututo, tayong mga Pilipino. Hanggang sa hindi tayo concerned na enough is enough, tayong tigil na natin. Armed Forces and PNP, enough is enough, tigil na natin. Ayusin natin ang Pilipinas in our lifetime. If we have to cut the tree, the whole tree, remove the roots. Let's remove the roots. Madali namang gawin yun eh. Kaya nga gawin ng farmer yun eh. Desisyonan lang kailangan. Pero as long as you do not have the will to do it, panay, tabas-tabas mentality lang tayo, walang mangyayari. Sayang lang ang oras, sayang lang ang buhay, sayang lang yung mga pananalita because wala ring pupuntahan yan. Doon kayo, makinig kayo doon sa mga pangako. Doon kayo. Pati Armed Forces, doon kayo. Pati mga PNP, doon kayo. Kasi sinasabi ko na sa inyo, ang problema yung malaking ugat na nakakalat na yung korupsyon tsaka yung utak ng Pilipino. We have to change, reset, reboot everything. And how you gonna do that? Bayawan ko sa inyo. Ako alam ko. Tanungin nyo ko kung anong gagawin ko. Ako alam ko. Pero para manggaling sa akin, no. It has to come from you. You people. Republic of the Philippines. Manggaling dapat sa inyo. Because walang tatayo sa inyo kung ayaw nyong ipakita na kayo mismo tatayo. That's the problem. Puso mo. Puso mo. Okay, so hanggang doon na lang ako. Baba na naman eh. You're asking people to lead you. No one will lead you. Why? Because it's a waste of energy, a waste of time, a waste of effort. Because ang babagsakan din, doon din. You have to want it. You have to really demand it. You demand the change. The change should come from within you. Kayo mismo, tama na, wag na tayong ganito.
tignan niyo yung mga kapitbahay natin. Nag-OFW yung mga Pilipino para lang magkaroon ng magandang kinabukasan yung pamilya nila. Para tayong maggago. Sa ibang bansa, ang bait-bait natin, ang titino natin, sa sarili natin lupa, ang gago natin. Ang gago ng Pilipino sa sarili niyang lupa. Sa ibang bansa, ang disiplinado niya. Bakit? Natatakot siya ma-deport matanggal siya dun mawala yung trabaho niya, takot siya ma-fire. Ang Pilipino, maninilbihan kung kaninong di niya kamag-anak, samantalang yung sarili niyang magulang dito, sarili niyang asawa, mga anak niya, hindi niya mapagsilbihan. They have to earn money to survive. Enough is enough. We can do something about it. And we need to do something about it. Huwag niyong sayangin yung opportunity na nandun papunta yung sitwasyon, nandun papunta lahat. Let's do something about it. We have to want it. We have to need it. We have to make it a point na, teka, tumatanda tayo pare-paras nito. Tsaka yung mambabara, ina nyo. Yung mga mambabara, wala na nga kayong pakinabang, mambabara pa kayo, mga animal kayo. Mga gago, ang gunggong na Pilipino. Isipin nyo lang kung paano kayo makakadagdag sa solusyon, hindi yung kayo pa yung problema. Bagay, madali kayong solvin, yung basta yung mga listahan, sinasabi ko sa inyo, mga kabrigada, lista nyo lang ng lista, yung mga nakikita nyo mga gago. Lista nyo lang ng lista because one day, I might find myself na in a position somewhere, somehow, and yariin ko lahat sila mga yan. Mga animal na yan, mga walang kwentang Pilipino. Kailangan talaga i-fine tune natin kung ano ang typical na Pilipino. Ito, makabansa, matulungin, makadiyos. Yun yung unang-una, makadiyos. Natatakot sa sa kasamaan, makatotohanan, mapaglingkod. Mga Pilipino na nakikita natin sa paligid natin, mapaglinlang. Di ba? Ano yung ginagawa ng mga gago? Mapaglinlang, mapaghusga, magnanakaw. Ay, nako. Manggugulang. Kaya nga, it has to change, it has to stop. No? Kill the tree. Uproot everything. That's the solution. Si farmer, alam yung solution. Alam ang problema. Tanungin ko kayo, Government of the Republic of the Philippines, ano ang problema? AFP, PNP, ano ang problema? Senators, Congress, ano ang problema? Ang iniisip nyo, Constitution, yun ang problema. Economic provisions, kuno. Pero ang iniisip, extension ng term limits, change to parliamentary, mga ugok. Ang problema, ano ang problema? Farmer, alam ang problema. People of the Philippines, ano ang problema? Sagutin ninyo, tayo ang problema. Okay, hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Ayan po mga kaibigan, si Kapitan Dado po. Talagang pinarinig ko sa inyo guys. Alam ko mahaba mahaba yung video niya. Talagang inano ko sa inyo kasi nga marami kasing, di ba? Marami pong naiinip. Marami pong talagang gusto na po nila ngayon na, no? Marami nagtatanong sa atin Pudinat, kailan ba yung sinasabi ni Kapitan Dado na tamang panahon? O kaya po in-explain niya guys. So, dinaan niya po sa isang metaphor, no? Ibig sabihin ng metaphor, mga kaibigan, yung kahoy, no? Dinaan niya sa kwento na kahoy. Na ang kahoy, guys, kahit putulin mo ng putulin yan, tabasin mo ng tabasin yan, tutubo pa rin at tutubo yan. Di ba? Kahit iano mo yan sa pinakadulo, tutubo pa rin yan. Ang ibig sabihin ni Kapitan Dado, guys, kailangan talaga uprooted. Ibig sabihin, hanggang dun sa pinakaugat. Sa pinakaugat talaga kailangan bunutin. Kasi pag hindi mo inumpisa sa ugat,
dito lang sa mga sangasangan niya or sa mga, wala, tutubo pa rin ang tutubo yan. Yun po yung ano niya, example niya guys sa government natin, sa mga politicians po. Kasi nga, kahit mag-election nga daw tayo, sabi niya, di ba? Mag-election man tayo na mag-election, eh sila pa rin eh. Sila pa rin yung pinipili mo. Andyan pa rin sila. Yung mga corrupt na ano, andyan pa rin. Yung iba, hindi naman nakukulong, hindi naman nakakasuhan. So, andyan pa rin sila. Hindi mo, pumipili lang tayo, pero sila pa rin yun. Kaya hindi talaga siya natatapos. Ang problema natin, patuloy pa rin ang patuloy. Tuloy-tuloy lang siya, guys. In terms of corruption, yung mga, in terms of incompetent, no? Yung walang kwentang mga opisyal, magaling lang sa election, magaling lang magsalita. Pero pag nanalo na, iba na po mga kaibigan. Nag-iiba na po sila, hindi ka nakilala, hindi nakilala yung mga tao. Wala nang pakialam sa mga laylayan, sa mga talaga mga masa, no? Umpisa lang magaling. 'Di ba? Kasi nga syempre dinadaan sa mga artista, sabi nga niya, dinaan sa mga concert, dinadaan sa mga artista. 'Di ba? Dinadaan sa mga pangako. Pero pagdating ng ano, wala na. Sabi nga niya, yun ang pinakamasaklap na katotohanan. Masakit na katotohanan. Wala talaga mangyayari kung pero sabi naman niya, hindi naman lahat. Meron pa naman talagang maaasahan, mga iilan po. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit po nung panahon ni Duterte, guys, ang dami po talagang matatapang nun. Ang daming matatapang po, mga kaibigan, panahon ni Duterte. Ang daming matapang sa Congress. Ang daming matapang sa Senado. Talagang pinaglalaban nila, guys, yung mga karapatan ng mga tao. Di ba, naalaala nyo yung ABS-CBN? Napa-shutdown nila kasi puro matatapang eh. Yung Meralco, natakot kay Duterte, di ba? Imbis na, di ba, nung panahon ng pandemic, wala pong singil-singil ang ano, hindi tayo sinisingil ng Meralco dahil natakot po sila sa president. Pati yung mga Maynilad, natakot din kay Duterte yung mga kaibigan. So, nasa ano talaga yan, nasa leadership talaga. Kaya nga sabi po ni Kapitan Dado, guys, kung talagang papalitan lahat. As in, tatanggalin talaga lahat. Kasi kung sila pa rin, wala. Ganun pa rin yun. Wala pa rin mangyayari dyan. Patuloy lang po ng patuloy ang korupsyon. Kasi yung iba, kaya po sila naninira, mga kaibigan. Kasi nga, tingin nila, umaasenso. Kasi pag nakaupo ka, guys, pag nasa pwesto ka, ayaw mo nang bumaba eh. Kasi yun na yung pinakanegosyo mo eh. Alam mo, totoo talaga yan, guys. Sinabi na rin ni Duterte yan eh. Yung iba kasi mga politiko, ginagawa nilang negosyo ginagawa nilang negosyo or investment ang politics. Kaya yung mga anak nila, mga kaibigan, yung iba nilang mga anak, yung pinapag-lawyer nila, pinapasok nila sa abogasya. Kasi nga, para sa susunod, yung anak naman yung uupo. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy yung negosyo. Kasi malaki ang pera sa politics pag nakapasok ka dyan. Talagang instant millionaire ka dyan, mga kaibigan. Lalo pag nakapasok ka sa Senado o kaya nakapasok ka sa Kongreso. Marami pong, sabi nga ni Duterte, di ba? Yung iba dyan, nung pumasok, yung relo, simple lang. Nung nakapasok na sa Kongreso, sa party list, biglang naka-Rolex na. Tapos ang ganda na ng sasakyan. Ay nako. Gloria Domingo, kawawa kaming mga farmer. Lagi na lang lubog sa utang. Mahal lahat ng bilihin pero kapag aani ng mga farmer, mura na ang ani. Halos
hingin na lang kaya marami nang umiiyak dahil lugi, walang bumabalik na puhunan. O, di ba si Gloria Domingo, farmer pala to. Marley Enero, ayan, Chrissy Langga, out muna ako ha. Ingat lagi, good night everyone, God bless us all. Bye. Oy, ingat kayo dyan ha, Marley Enero. Chrissy Brooks, Marley, God bless you always. Lara Channel, Admin Team Karen Group, Marino, liligwakin silang lahat sa tamang panahon at oras. Manolito Piñera, korupsyon po ang problema ng bansa. Adobe ang mga mukha ng mga congressman. Kaya po makakapal ang mukha nila. Kasi nga guys, ginagawa nilang negosyo ang politics. Diyan sila kumikita. Oo no, Chrissy Brooks no, naasaan na. O naasaan na si Marcoleta. Ngayon nabusalan na yata ng ayuda. Marami pong nawala eh. Yung mga dating mga fighter po nawala na. Nung nawala na rin si Duterte, nawala na rin sila. Almar Jornales, good evening to all. Hi Sir Foodie, Ma'am Nanet, God bless you both. Eduardo Dagipa, business politics ang ginagawa ng ating mga politiko kapag nanalo na. Yes! Imbis na magsiservisyo sila guys, ang iniisip nila, yung pamilya nila na lumaki ng lumaki, lumago ng lumago ang kanilang negosyo. Kaya tayo mo, ang yayaman nila. Magtataka ka, ba't ang yayaman to mga to? Imbis na yung pera na nakukuha nila, gagamitin sa kanilang mga constituents, hindi po. Kukuha lang sila ng konti doon. Siyempre, yung tao, pag binigyan mo ng 500, matutuwa na. Binigyan mo ng 1,000, matutuwa na. Bigyan mo 3 kilong bigas, matutuwa na. Bigyan mo ng dilata, corned beef, sardinas, noodles, matutuwa na kasi kumakalamang sikmura. Pero hindi nila alam mga kaibigan, yung mga tao na yon, yung mga mahihirap, hindi nila alam na yung pera na yon na nakuha nila sa kaban ng bayan ay bilyon. Pero magkano lang ang sinishare nila sa tao? Kapiranggot lang mga kaibigan. Kaya minsan talaga nakakagalit, nakakapiko, nakakaasar. So wala ka na magawa. Alma Jornales, good evening po to all. Hi Sir Foodie, Ma'am Nanet. Ayan, God bless you both. Maraming salamat Alma Jornales. Eduardo Dagipa, business politics ang ginagawa. Jun Lapunete, ang mga kawatan na nasa gobyerno at dyan na sila magnakaw. Norma Jalaba, Seco Watch pagpasok sa Senado, paglabas gold Rolex na ang mga relo. Ang sasakyan Tamaraw, nasa Senado Mercedes-Benz na. Tama po kayo Norma Jalaba. Diba? Yan po, alam mo, real talk po yan guys. Yan po talaga ang nangyayari. Totoong nangyayari po. Maayong gabi po Dinet, Jose Palak. 538 Dan Like, ay Helen Malyari. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok guys, beke naman. Mumho na lang sinishare nila sa atin, Jun Lapunete. Oo, tama po kayo. Talagang masakit talagang isipin, no? Masakit ang katotohanan. Tuslok na po, Rolando Telegrapo, maraming salamat. Bilyon-bilyon yung pera nila, tapos ang ibibigay nila, 100, 300, ayuda. Tapos ito namang, ano yan eh, parang pati kasama na rin yung mga kapitan dyan eh. No? Kasama na si kapitan, kasama na yung mayor, kasama na si vice mayor, kasama pa yung governor, vice governor. Lahat sila may bayad. Lahat sila hati-hati. Si Mona Oledan, katulad ng